everyone! Welcome back again to my channel! So, ayan. Medyo emotional tayo. So, meron akong isang subscriber na nag-comment. Napakahaba ng comment niya dahil. So, naiyak ako sa comment niya nung binasa ko kasi relate ako sa ano niya. Ilalagay ko dito sa screen yung napakahabang comment niya. So, ang sabi niya is, ano ba yan? Nawala na tuloy ako sa ano. Ang sabi niya, ilalagay ko sa screen. Ingon siya, ang mga Bisaya daw is hindi, isugyod ko no ang mga Bisaya, hindi umaatras sa laban. Ang sabi niya is, 19 years old din daw siya, same sa akin na may dalawat anak na din. That time, nangangarap din siya mag-abroad pero hindi pa pwede yung edad niya. So, dumating yung pagka 23 niya day, nag-try siya. So, bago siya, saktong pag-alis niya, tumungtong na siya ng 24 days. So, hindi ganun kadali, hindi talaga, ano ba yan? Naiyak kasi ako. Ang sabi niya is, pagdating niya daw sa Middle East siya nag-try mag-abroad. Then, pagdating niya doon, walang pahinga, for alaga daw yung ano niya, inaalagaan niya doon. Halos walang pahinga. So, ang every weekend daw is napunta sila sa parents ng amo niya. So, doon niya nasabi na ganito pala pag abroad kasi daw doon is ang ugali ng nanay ng amo niya is ayaw daw pakainin yung katulong. Wala daw siya, hindi daw siya pinapakain doon halos. So, ang ginagawa niya day, naningkamot ko nun siya, Bisaya kasi naningkamot daw siya na makasurvive kasi di na pwedeng sumuko, nandito na nasa abroad na eh. So, ginagawa niyang technique day, naglalagay daw siya ng pagkain sa bulsa, gumigising siya maaga para makapagnakaw siya ng pagkain, ilalagay niya sa bulsa. Din pag nagugutom siya, mag-CR siya, so doon siya na kumakain. Then, ayun, nakakasurvive siya. About sa ano ba yan? Wala na ako. Yung pinapadala niya is nagtitira lang siya sa sa sarili niya pang load. Ganun naiiyak ako sa kwento mo, dahil naiiyak talaga. Nare-relate kasi ako sa'yo. So, ang sabi niya, pati napkin daw, hindi daw siya nabili. Tissue lang yung ginagamit niya pag nagkakaroon siya. So, relate din ako. Grabe, sabi niya. Sabi niya, ang salitang abroad ay madali lang i-spell. Pero pag naranasan mo, ano ba yan? Naiyak ako talaga. Ayoko na. Hindi ko kaya ma-explain yung mo. Ilagay ko na lang dyan sa screen day. So, sa mga baguhan na kadalasan kasi marami akong nababasa talaga. So, yun nga, si Inday Jumelisa. Shout out sa Inday, pinayak mo ako. So, ang sabi niya is, nagpaplano din siya na mag-apply dito sa Hong Kong. So, nagkaroon na siya ng bahay dahil natupad na niya yung bahay at lupa niyang pangarap. So, ganyan din ako dahil bahay talaga yung gusto ko. Bahay at lupa talaga. So, yung mga nahihirapan dyan, sa umpisa, ganun talaga dahil tiis lang para sa pangarap. Nayak ako. So, pag may pangarap tayo, hindi tayo basta-basta nasuko, diba? Kasi focus na lang tayo sa goal. Ewan ko, ba't naiyak ako? Ba't naiyak ako? Nakakainis ka dahil. Ang dami kong relate sa'yo. Naiyak ako. So, sa mga first timer na
na dumaranas ngayon ang hirap. Fight for the dream. Ganon. Diba? Kasi pag sumuko ka, di ka talaga magtatagumpay. Diba? Dahil nakakainis ka dahil pinaiyak ako. Nandito na tayo. So, continue natin mamaya dahil mag-market muna ako. So, ayan dahil. Tapos na tayo mag-market. So, ewan ko ba, bakit ba ako emotional? Nung una ko din dahil nabasa yung na yan, yung comment mo na yan dahil habang kausap ko yung asawa ko, mawa din talaga ako, naiiyak ako. So, ako kasi natutuwa ako sa mga ganitong kwento. Kasi isang bagay din ito nagpapamotivate sa akin kasi same tayo ng pangarap, di ba? Ng anak, ng kakatipiran, o di ba? So, naiyak talaga ako. So, kaya alam nyo, kasi ako on process pa lang ako eh. So, nagsisikap pa lang ako na matupad ko talaga yung gusto ko sa pag-a-abroad ko na to. So, I'm happy na natupad mo na yung bahay mo, Day. Sabi nga niya, nakatira na daw siya sa bahay niya. O, diba? Ako din, yun din talaga yung gusto ko, Day. Yun din talaga yung, kasi, since, diba, broken family, then palipat-lipat kami noon ng bahay. Si Mama, pag naggawa kami ng bahay, then yung kubo-kubo lang, yung sulirap yung yung ato. Then, mayaman ka na nun pag pag kubon yung yung atok sa bahay nyo. So, bahay talaga yung gusto ko na ma-build, magawa ko. So, I'm happy for you na nagawa mo na yung sarang sa pagtitiis mo sa pag-a-abroad. So, tama ka nga, hindi madali ang mag-a-abroad. Pero kinakaya. Di ba, naiiyak na naman ako. Nakakainis. So, sa mga first-timer dyan na nahihirapan, kasi may nababasa nga ako na nahihirapan sila, pero darating din yung time day na makakapag-adjust din kayo. Basta focus lang tayo sa goal natin. Darating yung time na parang gusto ko nang sumurrender, pero wala, hindi pa tapos yung wala pa nga naumpisahan. So, tulad nga ni Inday, sabi niya, nung nandun siya sa side ng mother niya, parents ng amo niya, so doon niya nasabi na ganito pala yung abroad. Parang gusto na daw niya sumuko doon, pero that time na start na niya yung bahay niya, din may lupa na siya. So, ngayon pa ba daw siya susuko? So, tinuloy pa rin niya. So, ngayon, tapos na kontrata niya at nagbabalak na siya dito sa Hong Kong mag-apply. See you Sunday. Gusto kitang ma-meet. So, isa ka sa magiging inspiration ko, di ba? Kasi yan ang thank you kuya sa pag-open. Yan ang ko, isa sa alam nyo sa pagbablog ko, hindi lang naman kayo ang nai-inspire eh. Ako din, sarili ko mismo na-inspired ko. Minomotivate ko through your comment na sinasabi nyo. Na-inspire kayo sa akin. So, parang ako din, na-inspire din ako na lumaban sa mga pagsubok sa buhay. So, palitan tayo dahil ng hindi lang para sa inyo na binibigyan ko kayo ng lakas ng loob. Ako din, kasi akala nyo lang, mahina din ako, mahina. Yun, iyakan nga ako eh. Kaya alam nyo, mas gusto ko nagiging friend yung mga mas may edad sa akin. Kasi, since naman, mas gusto ko talaga may mga asawa na yan yung madalas kong close. Kaysa sa mga dalaga na kaedad ko, hindi ako nakaka-relate sa mga topic nila kasi bakit? Ewan ko ba, napakamatanda ko na mag-isip. So, gusto ko pag matanda yung mga kaibigan ko, natututo ako sa kanila sa mga bagay na pinagdaanan nila, na pagdadaanan pa lang natin, natututo ako sa kanila. Kaya mas gusto ko, friend ang may edad. Hindi naman, mas matanda sa akin. May mga pagsubok na sa buhay na pinagdaanan, na nagtagumpay. Sila yung pinaghuhugutan ko na makaya ko din yung hamon ng buhay. Yung hirap ng buhay. So, ayun lamang for this video. Malapit na siya sa bahay. Naiiyak na naman ako. O, diba?
Thanks for watching, guys. See you next vlog. Bye-bye.